For you alone. I think everybody knows this song. Amen po ba? Let's sing it by heart. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I found relief. So with all my heart I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to seek your face. Father, we love you and we worship you this day. Shall we sing one more time from the very start? Yes. Let's sing it from our heart. You are the peace that guards my heart. Yes, Lord, you are the peace. Of me. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there
pray to you, O Lord God, to bless this congregation. Father God, I believe, O Lord God, that as you have said in your word, that you will never leave us or forsake us, O God. Because you love us. You love us first, O God. Father, we are here, O Lord God, standing, O God, because you want to show the whole world, O Lord God, that we are here to proclaim your name above all, O God. We thank you for my brothers and sisters that they are here on this time to meet with you, O God. Thank you for the Holy Spirit that you promise us in this world, that it will be with us wherever we go. And Lord, for those who are viewers, who are worshiping with us, O Lord God, I believe that you are working on them, O God, and reach them, O Lord God, wherever they are in the world. Father God, you are only our hope in this life. We can do nothing, O Lord God, without you in our life. Sa hapong ito, Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, na samahan po kami, Panginoon, that our mind and heart will be ready to listen and obey your word. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Let's read the word. Let me call Brother Nico to read the Bible verse for this today. Today's verse is from Philippians 4. Rejoice in the world always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Are you happy today? Are you happy to praise the Lord our God? Hallelujah. We are here to praise God. Bagong lahat, let's all welcome each and everyone. Say, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Ate. I love you. I love you, Jesus. Woo. Oh, this is the greatest day the Lord has made. Hallelujah. Let's welcome everyone. Still we That is
fresh on me. Fill me with your power. Fill me with your power. Satisfy my needs. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me whole. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Lord, we are here to worship you. Let your Holy Spirit just flow in this place right now. In the mighty name of Jesus. Let it flow, let it flow. As we sing this song, Lord, we glorify your name, O Holy Spirit. We glorify your name, O Father. We glorify your name, O Jesus. You are lifted up on high. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing a song. Let's sing this song. Come, Holy Spirit, in our life. Hallelujah. Oh, we give you praise. Come, Holy Spirit, For the fresh on me. fall afresh on me. Your power. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me whole. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me whole. Come, Holy Spirit, fall afresh
comes. Holy Spirit, Give you praise. Give you Holy glory. Spirit, We give you praise. We give you glory, O Lord, my God. Oh, Yes, give you Lord. praise, my Lord and my Savior. Yes, Hallelujah, Lord. God. Hallelujah. Hallelujah. In everything, O Lord, my God, we lift up your name on high. You are the only Lord that we're serving. You are the only Lord that we're giving praise. You are the only Lord that we give our thanks. We praise your name, O God. Yes, you are. Maraming salamat, Thank you, Panginoon, Lord. for all the miracles that you have given to us. Nagpapasalamat kami sa inyo, O Lord, for we are here standing in front of you, worshiping and giving you praise. Yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's all lift our hearts, let's all lift our hands, let's all give the best clap offering to our Lord. Hallelujah, Glory. hallelujah. We give you praise, we give you glory. Amen. Amen. Thank you. That is a wonderful praise and worship. Glory to God. Amen. Children of God, everyone say amen. Amen. Truly nga na napakaganda ng ating Diyos sa ating buhay. He's really amazing to our life. And sa lahat po ng ating, sa buong buhay natin, we are blessed. Amen po ba? Amen. God says to us that we can mararanasan natin ang trials, but He is with us. Kasi po, siya po ang ating kalakasan. He is our strength. Dadaan tayo sa apoy, hindi tayo masusunog, sabi niya. Di ba? Dadaan tayo sa bagyo o sakuna, hindi tayo malulunod. Amen? May isang kantang ganun eh. I don't know what the song of that one. But when we are going to read the passage of God, the Word of God, it is written on the Word of the Bible, on His Word. Ay, hindi ko lang maalala kung saan yon. But I passed, when I was reading the Bible, I just pass it like that, na anuman ang ating madadaanan, hindi tayo iiwan. Kaya po andyan po ang banal na espiritu na nakaantabay lagi sa atin. Amen po ba? Let us proceed to the Word of God. Let me call Sister Ruth, to the servant of God who's going to share the Word of the Lord. Amen. Amen. What a wonderful worship we had. God is good. Daming ano yun, no? Ayan. Yan, ready na ako. Put this. Amen. Okay. Ang title po ng aking i-share is My First Love. Yee! Naalala niyo pa, mga first love niyo? Uy, tumatawag siya sandali. Yung first love ko. First love ko nga ba siya? Amen. Hallelujah. So, sabi sa Bible ay, let's talk about love, no? Napaka-broad kasi, pero yung sa Bible, ang sabi niya, there is a 3 types of love.
three main types of love, and that is the eros, philia, and agape. Amen. Yung eros po, yun po yung romantic love or physical love. Kaya nga, yung iba dyan, pinakasalan kasi Coca-Cola body daw. O kaya naman ang pogi-pogi. Talagang hindi na makatulog, di ba? Kasi ganun eh. Yun ang physical eros yun sa atin, no? And then, yung second is philia, is more on friendship. Oo. Yung meron tayong shared interest, we develop friendship sa kapwa natin kasi meron tayong common or shared interest, no? Na sometimes, pag may problema tayo, no, ang una natin gagawin, call a friend agad, no? Hindi pa nga nag-call to God, call a friend. Kasi you have a best friend that understand you and is always there, no? Yung naunawaan ka niya, no? Tapos, yung mga interest nyo, the same, ganyan. Or, basta marami kayong common, kaya na-develop yung friendship nyo. Kaya meron ka ng best friend. Yan. Yan ang tawag natin, best friend, and ano nga yun, friend, tsaka, ayan, ha? Ayan, marami tayong friend, pero iba lang yung best friend natin, di ba po? Yan. Yung pangatlo po, ito po ay grabe itong pagmamahal na to. Walang kapantay. We call it sacrificial and unconditional love, which our God, the Father, and the Lord Jesus, and the Holy Spirit na binigay sa atin. Amen. So, we are created in the image of God. So, ganun na lang tayo kamahal ng Panginoon. But we are a sinner. No? So, God is really love us. So, paano nga ba yun? Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo ay tubusin sa ating pagkakasala. Dahil ganun tayo kamahal ni Lord kahit paulit-ulit tayo nagkakasala. But His love is unconditional. And He gave His Son as a sacrifice for us to be saved, for us to be forgiven. At hindi naman nagtapos doon, di ba? Kasi nung namatay si Lord Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan, siya naman ay nabuhay na muli. At ngayon, nandun na siya, nakaupo sa throne of grace, sa right hand ni Father God. Pero, hindi niya tayo iniwan mag-isa, kundi ibinigay niya ang kanyang Holy Spirit. And we know all these things, no? Ito yung agape love na binigay sa atin yung Holy Spirit ng Panginoon sa atin. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan, but kailangan umakyat muna ako doon para yung Holy Spirit will come. Ayan. Sorry, sandali lang po. Kasi nandito yung notes ko eh. Ayun. Sabi nga doon sa Luke 24:49, and now I send you the Holy Spirit just as the Father promised, but stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. So kung ikaw pala ay puspos ng Espiritu Santo, you are filled with the power from heaven. Yan. Ito yun nasa word ni Lord, binabasa ko lang. That we are filled by the power of the Holy Spirit. At gayon din po sa John 14:26 na ang Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, siya rin po yung ating advocate at comforter in times of trouble, in times of needs, in times na may problem tayo. So yun po yung tatlong uri ng pagmamahal, yung eros, philia, and agape. And the most is the agape, the love that comes from the Lord Jesus Christ. Now, katulad po natin ng title na My First Love. Is our first love to God still there? Or is gone? Or nanghihina na? O nanglalamig? No? Sometimes. Okay. So, how we
strengthen our faith when we are weak. So sa ating physical po na pangangatawan ay dumadanas tayo ng nagkakasakit tayo, o nahihirapan, ganyan. Tapos pag nagkakasakit tayo, anong ginagawa ng parents natin nung maliit pa tayo? Di ba pinapakain tayo, nilulutuan tayo ng masarap, kahit ayaw natin kumain, pipilitin tayo. Kumain ka, no? At true enough, pag kumain tayo ay lumalakas din tayong muli. At nanunumbalik ang ating kalakasan, and we go back to the normal life that we had. So, ganun din sa ating spiritual life. Sometimes we feel weak. And then, when we feel weak, iiyak ba tayo, maglulupas tayo, whatsoever, no? We need to help ourselves. Palakasin nating muli. Kasi hindi ka naman magwi-weak kung ikaw ay nananatili. Ibig sabihin, nagwi-weak tayo kasi napapalayo tayo sa Panginoon. Just let's go back to the Lord. Yung first love natin. Dahil ako mismo, yung testimony ko or yung aking mga confession ay maririnig nyo rin, no? Kasi ito talaga kahapon eh. Habang ginagawa ko, naiyak din ako kasi, Holy Spirit, nasaan ka na? Hindi kita maramdaman eh. Bukas na yun eh. Anong isi-share ko? Ganon, di ba? Oo talaga, yun. So, let's go back. Pag alam nating medyo napapalayo tayo kay Lord, balik agad. Huwag nang maging katulad sa pig na nandun, naglupasay, no? Hindi na umahon. So we as a Christian, let's go back to our first love. Let's continue to read the Word of God. Let's continue to meditate. Let's continue to pray. Magpalakasan tayo. Pag merong tayong kapatiran na nag-share sa atin, huwag nating hayaan na nag-share lang siya. Ipanalangin natin bago siya lumayo. O bago siya umalis, o bago siya mag-say bye-bye. Sister, brother, let's pray first. Can I pray for you? Yeah? So that because we are brothers and sisters, we help each other, we strengthen each other. No? Kung yung isa ay nag-weak, so let's help him stand again and, alalayan natin or tulungan natin through our prayers. Yun po. So, dito po sa, dito ko na lang basahin. Kasi nawawala siya eh. Okay, dito po sa, ngayon po, bakit po ba tayo nagkakasakit? Or ano po ba ang finifeed natin sa sarili natin? Panay ba ang Facebook natin? Panay ang YouTube? No. Panay ang kung ano-ano. Ha? Sabi ni Lord, hindi or panay ang kain, pero ang espiritu natin payat na pala, no? Pero mataba tayo physically, no? Ganyan. Oo. So, sabi ni Lord, dito sa Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ayan. So, ang ating espiritu, ang pagkain po ay ang salita ng Panginoon. Kaya, patuloy po natin na basahin ang ating ang salita ng Lord. At dito rin po wala ako dito. Proverbs 27:5 sabi, open rebuke is better than secret love. So kung tayo po ay nare-rebuke or napagsasabihan or kinakausap, wag po tayong tanggapin po natin at humingi tayo ng tawad sa Panginoon at magbalik loob sa Kanya. Kasi mahal po tayo ng ating kapatid, kaya po tayo ay kinakausap or naman kung kailangan natin ng counseling, wag po tayong mahiya na lumapit sa isa sa ating mga kapatiran para humingi po ng counsel kung kailangan po natin, kung tayo po ay nanghihina. Opo. That's how po, ngayon naman po, kasi po tayo ay binigyan tayo ng free will ni Lord eh. Free will ni Lord, and we know what is good and what is bad. We know what is right and what is wrong. Hindi po tayo niya ginawang robot. So,
what we feed is what we are. What we feed is become a strong man inside us. No? Kung sa physical, we eat too much sweet, then we have diabetic later. We eat too much fats, then we have high cholesterol or high blood, di ba? So what we eat is what we are. So gayon din sa ating spiritual life. No? Kung halimbawa tayo ay sige ng marites, sino pinapalakas natin? Ang Spirit of God ba o ang Spirit ng kaaway? Kung tayo ay, alam ko wala sa atin yun, yung nagsusugal o alam mo na, ninigarilyo ng bababae, wala dito yun. Pero, kung ano yung ginagawa mo, yun ang pinapalakas mo sa sarili mo. So, kaya kung malakas na, kung halimbawa ang kaaway ay patuloy mong pinapakain, ay lumalakas yun. And sooner or later, ayun na, nagkakaproblema na. Kasi nakalis na tayo sa will ng Panginoon, no? But again, let's go back to our first love to God. Kasi yun naman po ang ating kalakasan, na magbalik loob agad tayo sa Panginoon. Kung alam natin na medyo nalalayo na, huwag na tayong tumulad sa prodigal son, na nagpakalayo-layo, naglustay-lustay, and then babalik din naman pala, no? Babalik ka rin. Bumalik ka na kaagad, huwag mo nang hintayin na may lumala pa or malaking problema, no? Tsaka tayo babalik sa Panginoon. Let's go back quickly to the Lord kung alam natin na medyo nalalayo na tayo sa Panginoon. Amen. Lahat po tayo ay dumadanas naman ng pagsubok at mga problema sa buhay, pero tingnan po natin yung solusyon. Huwag po natin tignan yung problema, kundi ang solusyon sa problema. Amen. Oo, yun. So, dahil lahat tayo ay busy, lahat tayo ay may alalahanin sa buhay, gusto natin tumulong yung iba sa atin, although yung iba nandito na, pero katulad ko, I'm still helping my family back home, no? Busy, pagising sa umaga, hindi na nag-pray, nag-isip na ng, oh my God, ayoko malate, yung ganyan, no? Or, basta busy na sa buong araw, no? So, kaya nga sinasabi natin na we love God. May panahon ba tayong magbasa ng Bible? We love God. May panahon pa ba tayong mag-pray? May panahon pa ba tayo na kumustahin ng ating kapatiran, di ba? So, anong gagawin natin? Dahil mahal natin ng Panginoon, bibigyan natin si Lord ng time. Time to pray, no? Sabi nga ni Lord, dapat mauna talaga siya sa lahat ba? Pero minsan di natin maiwasan na nauuna yung ibang bagay, no? Ngayon, ano ba ang sabi ng Panginoon dito sa Matthew 22? Paano ba natin mamahalin si Lord? Sa Matthew 22, verse 37, no? Very common. To love the Lord? That's right. Sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. At kalakip doon sa second commandment na mahalin natin, love your neighbor as you love yourself. Amen. So, yun po, if na tayo ay manghina, let's just go back and to the Lord, no? Yung ating first love, ibalik lang natin sa Panginoon yun. Huwag po tayong manatili sa hindi kalooban ng Panginoon. Amen. And so, lahat naman po tayo, like me, I'm still work in progress by the help of God, by the help of the Holy Spirit. So, magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya at
magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon at magpatuloy po tayo na magkaroon ng intimate relationship to God. Yung hindi lang basta inalala mo, yung talagang, yung parang parang katulad nung na-fall ka ng first love, no? Talagang sabi nga talagang gusto mo, lagi mo siyang iniisip, ganyan. Tapos iniisip mo, anong pwede mong ibigay, anong pasalubong, saan kayo pupunta, ganyan, no? Ganun tayo sa Panginoon, no? Na isipin natin palagi, no? Sa araw-araw, kahit tayo nagtatrabaho, yung mga employer natin, isipin natin, paano ba natin ito masisira ng Word of God, pag-pray natin sa Panginoon. No, yung mga unsaved loved ones natin, patuloy nating ipag-pray sa Panginoon. Dati po, nung ako'y bata-bata pa, kasi makikita nyo naman sa mukha ako ngayon, di ba po? Nung ako po'y bata-bata pa, magigising po ako ng 2 o'clock. So magpipray na po ako niyan kay Lord. Lord, ano po ba ang gusto nyong ipag-pray ko? Tapos i-reveal naman ni Lord yung mga ipag-pray ko o yung mga tao, ganyan. Ngayon po, pag nagigising ako ng 3 o'clock o 4, nag-confess, no? Yung YouTube, oo. Diba? So, kung ano yung ang lakas, diba? So, yun po. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo kasi mismo po ako naranasan ko sa buhay ko yun na ganon. No, kaya may mga times na nagiging weak yung spirit ko kasi nga wala na akong time sa Panginoon, which is very important yun sa atin. At minsan po pag ginigising tayo ni Lord sa madaling araw, na-experience ko po yun nung I was in college, nagising po ako, sabi ko, Lord, sino po bang gusto niyo ipag-pray? Tapos ni-reveal ni Lord yung pangalan, and then di ko naman pinag-pray, natulog na ako. Tapos nung nakita ko siya sa school, sabi niya, you know, I was raped by my boyfriend. Sabi ko, anong oras? Anong araw? Naku po, yun po yung ginising ako ni Lord para ipag-pray ko siya. So kung naipag-pray ko siya, hindi sana po nangyari yun, di ba po? Nagsisi po ako sa Panginoon noon. Kaya po, maging sensitive po tayo sa pangungusap ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lang po tayo bastang nagising kasi nagising lang tayo, kundi let us God. Kasi we never know na si Lord pala ang nagising sa atin kasi meron siyang gustong ipagawa sa atin o ipag-pray o meron siyang word na ibibigay, ganyan. Let's spend time. Kasi kung sa umaga po, busy tayo, no? So, siguro sa madaling araw, hindi tayo busy. Kagigising natin. So, let's spend time with the Lord. At yun lang po ang share ko, no, na whatever happens, always go back to our first love, to our God, sa ating Panginoong Jesus. Amen? So, amen. Yun lang po yung yung i-share ko. Opo, glory to God. Amen. Let's pray po. Bago po magtapos, let's pray. Manalangin po tayo. Precious Heavenly Father, Lord, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa salita mo, Lord, na yung reminder mo sa amin, Lord, that to always go back to our first love to you, Father. Lord, patuloy niyo po kaming ingatan ang bawat isa sa araw-araw. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming mga desisyon. Patuloy niyo po kaming i-guide sa aming paglakad, Panginoon. Lord, in accordance to your will, Panginoon, Lord. Panginoon, patuloy niyo po kami, Lord God, punuin ang aming mga puso, Panginoon, Lord Jesus, O God. Mga salita mo, O Diyos, na aming panghahawakan, Panginoon, Lord Jesus, O God. Mga pangungusap mo sa amin, Panginoon, Lord Jesus, O God, na kami ay tatalima sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord Jesus, O God, na hindi po maging complacent, kundi, Panginoon, Lord, maging seryoso po kami sa aming relasyon, Lord, towards you, Father, O God.
Dahil Panginoon Lord, lalo na sa mga panahong ito, ikaw po ay malapit ng dumating, Panginoon Lord, na kami po ay maging handa, Panginoon Lord God, na sa iyong pagdating, Panginoon, we will not be left behind, but we will be with you, Lord. Kasama po ng aming mga loved ones, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon Lord, to stand firm like a soldier, Panginoon Lord Jesus, O God. Sa aming pananampalataya, Lord, we don't know what is lies ahead of us, but you know it, Father. Kaya, Panginoon Lord, binibigay namin lahat sa iyo, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, because without you, we are nothing. Tulungan niyo kami, Lord, na hindi lamang sa araw ng linggo na ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, kundi sa araw-araw, ikaw ang maitaas sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon Lord. Sa aming mga mahal sa buhay, Lord, ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, O Diyos. Salamat po, Panginoon Lord, sa iyong unconditional love, Lord. Salamat sa sakripisyong ginawa mo, Lord, na ikaw ay napako sa krus, Panginoon, upang kami ay tubusin sa aming mga pagkakasala. Ikaw, O Lord, ang naging mediator namin, Panginoon Lord, upang kami ay makarating, Panginoon Lord, sa panahon, Panginoon Lord, na kami ay kukunin mo na, Lord God, Panginoon Lord Jesus, sa iyong kaharian, Panginoon Lord. Salamat, O Diyos amang banal. Patuloy niyo po kaming samahan sa araw-araw, Panginoon Lord Jesus, O God. At Lord, ikaw ang patuloy na mangusap sa amin. Holy Spirit, ikaw po ang patuloy na mag-remind sa amin. Ikaw po ang patuloy, Panginoon Lord, na mag-comfort sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, O God, sa iyong mga salita, Lord, na ito po ang aming panghahawakan, aming kalakasan, Panginoon Lord, sa araw-araw, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos amang banal, sa aming kabisihan, Panginoon Lord, na hindi ka po namin makalimutan, kundi ikaw po ay kasama namin sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming ginagawa o kung saan man kami, Lord, ay kasama ka namin, Panginoon, sa paglabas namin sa pinto, Lord, ikaw ay kasama namin, O Diyos, hanggang sa buong araw, Panginoon, Lord Jesus, O God, sa umaga man at sa gabi. Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya, Panginoon Lord, na lagi, Panginoon Lord God, available, Panginoon Lord Jesus, O God, na pinagkakaloob mo sa amin upang aming, Panginoon Lord, makasama sa araw-araw. Salamat po, O Diyos, Panginoon Lord, sa iyong dakilang pagmamahal. At Panginoon, patuloy po namin binabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat at kalawalhatian. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.